nila ang mga gustong magsalita, tinatakot nila ang mga gustong lumaban. Kinakasuhan nila yung mga lumalaban para sa taong bayan, pero yung mga dapat kasuhan, kinakalong nila. Sabi ko sa mga kasamahan natin, huwag kayong matakot dahil tayong lahat may karapatang magsalita. Lahat tayo may karapatang lubaban. Lahat tayo may karapatang manindigan. Bakit tayo nandito? Para sa katotohanan, para sa pananagutan. Ako, para sa mga batang nalunod sa baha na walang laban dahil sa kasakiman. Yung mga ama na hindi na uuwi, yung mga kapatid na hindi na makikita muli, hindi nyo na madidinig, hindi nyo na mayayakap, walang laban. Nandito ako para sa kanila, para ipaglaban sila katulad din lang ninyo. Pinapatahimik tayo. Niloloko tayo. Balikan natin yung sinabi ni Kong Mike tungkol kay Gutesa. Ngayon si Gutesa ay mayroon ng bagong salaysay. Wala na bang silbi ang una niyang salaysay? Pabisa pa po iyon. Hindi po yun nagbago. Kung ano yung una niyang sinabi, yun pa rin yun. Lalo na sinubundahan siya ni Saldico. Alright, corroborated yung kanyang statement. Natatakot na sila kaya ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, kaya sila dribble ng dribble para magawa nila yung pagtatakip na gusto nilang gawin. Bakit dribble? Merong pagdinig sa Senado. Merong pagdinig sa ICI. Pagkatapos niyan, may pagdinig din sa DOT, sa Department of Transportation, sa DPWH. Pagkatapos, meron din. Magkakaroon pa rin ng pagdinig sa Ombudsman bago sila makapag-file ng kaso. Ang haba ng dribble, may kaso agad. Wala pang kaso yung mga dapat kasuhan, pero yung katulad ni General Pokis, kinasuhan na. Inciting to sedition daw, hindi kami magkakamali na maggawa niyan sapagkat kami sa United People's Initiative ang pinaglalaban namin ay ang paggalang sa saligang batas. Ang pagsunod sa saligang batas at pagkatanggol sa saligang batas. Kaya hindi kami magkakamali na tawagin kayo at sikayatin kayo na tayo ay mag-overthrow ng gobyernong ito. Pwede natin sabihin, Marcos, Resign! Marcos, Resign! Marcos, Resign! yan, pwede natin sabihin yan, pero hindi natin pwedeng sabihin, tara sa Malacanang, ibahin natin yung bakod at pasukin natin yung loob. Yun, inciting. Pero hindi natin gagawin yun. Mag-resign siya dahil yun ang gusto ng taong bayan. Yung sinabi ni Saldico, wala raw visa. Kasi hindi sinumpaan, madali naman sumpaan. Pero ang importante, nagsalaysay na siya, nagsabi na siya kung sino-sino ang mga involved sa malakihang nakawan na ito. Madaling sumpaan. At nagtutugma yung kanilang mga salita. Huwag po kayong maniniwala na walang visa ang sasabihin ni Saldico dahil hindi sinumpaan, dahil wala dito kahit saan lupalot nandun. Nagsalaysay na po siya at saan lupalot niya naman kukunin yung mga data na ilahad niya sa atin kung hindi yun ang katotohanan. Meron pa siyang documents na pinakita. Siguro 19 or 20 pages yung kanyang attachment na pinakita. Ito ang katibayan ng lahat. Yan. At huwag po kayong mag-alala. Darating ang araw, maglalahad pa po kami sa inyo ng mga susunod na mga testigo na magsasabi, magsisiwalat ng katotohanan sapagkat ang gusto natin kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Doon ko banatan sa upload. Kaya tayo po manatiling gising, manatiling pukaw ang damdamin. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lamang po ang laban para sa pananagutan. Magandang gabi po! Maraming salamat, syempre.
Retired General Virgilio Garcia. Ngayon naman mga kaibigan. Tawagin naman natin siyempre ang susunod na magsasalita. Siyempre, ang ating UPI founder, retired General Romeo Bautista. General, halika na ulit. Alam mo, mahal namin tong si General, no? Diba, General? Dapat itong mga pulis nasa perimeter area lang to eh. Doon no. Dapat sa gitna to sila eh. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Romeo Bautista, Retirado General at patuloy na sundalo ng bayan. Wala ho dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na kayo kong servisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagturusak. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating pahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad nito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ang mga tikain para sa kabutihan ng ating bayan. Meron mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nabuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sa akin ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Ang tao po ako makasuhan, ang tao akong makulong, ang dahil akong patayin. Iniyalay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupong presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po ako bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho alyansang Duterte Cayetano, alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, itong nakarang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang BBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po noong 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. BBM 2.0 para sa kampanya ng BBM sa 2026 at 2022. Wala pa siyang katandang noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang doon dito ko, hindi ho. Ang ginagawa natin mo dito, wala akong kasamang politika. Ganyan ho ang UPI. Pinatunayan po namin doon maraming beses. Patunayan po. Minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara noong kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, hindi daw kami nakita. Mag-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagduros at tumatangis ang ating bayan nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantala marami sa atin Takpan mo. lugmok sa kahirapan. Maraming walang makain na kukulong. Maraming nangangamatay, nalulunod sa baha. Nasisira ng tanamin. Nawawala ng hanap buhay. Itong mga pera ng tambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nila ang pera natin na sana yung mga pera na yun
ay para sa kabutihan ng mga mamamayan, lalo na sa ating mga mahirap na kababayan. Ngayon, Ko. Ano nangyari? noong una, noong September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Aguinaldo. Ipinagpabawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan namin na hindi lang yung mga congressman ang involved sa malaking, matinding korupsyon nito. Sama mo si Garibay ng Garibay. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Okay. Yung 2025 National Expenditure Program, Kinahaba ko kasi may copyright. nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's Budget ang katawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, tinatay-katay yung kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Saan na nilagay yun? Inilagay nila doon sa kanilang mga parin. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang parin, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, police, na teacher, kasama doon sa programa ng budget, ang pension and gratuity fund. Yung mga mag-retire o yung mga dapat tanggapin na mga tao dito, yung mga leave, accumulations leave, doon na kukunin ang budget na yun. Anong nangyari sa pension and gratuity fund? Nagsubmit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Binawasan ng 92 billion. Binawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga pension and gratuity fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram yung schedule pa yan sa susunod na taon para matatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay. Kaya itong mga insertions na natawag, ang mga insertions na yan, pork barrel po yan. Alam naman natin. Okay? 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence allowance ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. Dalawang increase. Saan galing yun? Doon din sa AAP Modernization Program dapat, sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF, President Rapid Fund. Para kang binigyan ng candy, alam mo, nagpapasalamat ka, masundalo natin tuwa-tuwa. Hindi lang galing din sa AAP budget yun. Ganun nangyari. So ano? Ngayon, bakit di mo dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung ginawa nila mga kongreso, congressman, nung kinatay-tatay nila yung kanyang budget, punta sa BICAM, in-approve yung mga small committee, minadget-magic nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yun, hindi dapat in-approvean yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron, hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga masada dyan, nagtsatsaga sa barya-barya. Baka may papakay sa mga sa mga kanilang mga pamilya. Yan ang nangyari. Ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya na, pinangalandakan pa ang pagtanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po ba tayo na matatapa na magagalit sa ganun nangyayari sa ating bayan? Bahan pa natin talaga ang ating bayan? Ito ba ito nangyayari sa atin? Huwag natin lahat ng cellphone. Kailangan ito, ayun, natin lahat ng panahon na. cellphone. Panahon na para ipahiwatig, hindi na natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi naman ating pagkamuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating pot at galit sa mga ganitong mga mantarantong. Mga tao pinagkatiwalaan natin, pero ang halip na tayo tulungan, ginawa nilang
pangsarili hanggang mga budget na para sa atin. Ginawa nilang panabigasan ang kanilang bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang profil. Patrendingin ko Kaya sa mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Bangag talaga! Narinig niyo ba yun? Ngayon siya sumama. Para malaman natin. Papuntahin natin siya dito o para sumama sa atin na protesta? O mag-resign muna siya para makasama siya? Sasama sa atin. Kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. O di mag-resign siya muna. Ngayon, tayo lahat ay ginagarampihan nating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating hinanakit sa gobyerno. Ginagarampihan mo yung konstitusyon, sinasabi ng mga nauna ng salita. Kasuhan na tayong kasuhan. Pati yung Marcos resign ay bawal na raw po, kakasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Kayo maniwala doon. Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inaanyayahan namin na sumama dito para sa protestar namin ito. Alam namin, ang damdamin ng mga pulis, military, mga teacher, kung ano na dyan. Alam natin, yung ordinary Pilipino, ang galit at buot sa Kaya pa kayo dito, sa korupsyon ANC kayo. Inapoy kayo sa gitna eh. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan. Ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, Nata na ngayon si Kapon. at ang panalugin, lahat ng nagtasin ng karambong at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang katapatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Magandang kami lahat sa inyo. Hindi Manila pulis yun. Maraming salamat siyempre sa isa sa pinakamamahal nating general. Yes! Siyempre. General Pokis, maraming pong salamat. General. Pero mga kaibigan, mga kababayan, hindi ibig sabihin na yun siya lang ang lalaban para sa ating kinabukasan. Totoo yan. Tayong lahat, bilang sambayanang Pilipino, laban natin ito. Lahat tayo. Kasi lahat tayo taxpayer. Pagkatapos lahat tayo naghihingi na ibalik ang pera. Totoo. Yan yun. Kaya nga, naku, itaas nga natin ang dalawang kamay natin. Patingin nga mga kamay. Palakpak na may kasama sigawan. Pati sigawan, Pilipino! Ngayon, meron naman tayong ulit na speaker. Siyempre, tawagin naman natin ang susunod na